Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Wednesday, September 24, 2025, sa ikalimang araw ng ating nobena kay San Miguel Arcangel. At ang tema ng ating pagdiriwang sa araw na ito ay pananampalatayang nagbabantay laban sa katiwalian. Sa unang pagbasa mula sa Aklat ni Ezra, chapter 9, verses 5 to 9, ipinapakita sa atin ang awa ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang. Sa unang pagbasa, taimtim na nananalangin si Ezra. Inaamin ang kasalanan ng bayan. Sa kabila ng kanilang pagkakamali, hindi sila iniwan ng Diyos. Sa halip, binigyan niya sila ng pag-asa at muling panunumbalik. Ipinapaalala nito na mas dakila ang pag-ibig ng Diyos kaysa ating pagkakasala. Pinapatawad niya tayo, ngunit tinatawag niya tayong bumalik sa katapatan at integridad. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 9, verses 1 to 6, itinuturo sa atin ang pag-asa sa Diyos, hindi sa yaman. Sa ebanghelyo, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad na halos walang dala. Wala silang pera, bag o pagkain. Bakit? Sapagkat ang tunay na lakas ng isang alagad ay hindi galing sa mga ari-arian o material na bagay, kundi sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang misyon ay nagiging marumi kapag ito'y pinapasok ng kasakiman at kapalaluhan. Kaya para sa mga sundalo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa medalya o promosyon. Maganda ang mga ito, ngunit pansamantala lamang. Ang tunay na dangal ay nasa sundalong marunong tumanggi sa tukso ng kasakiman at katiwalian. Ang katiwalian ay sumisira sa unit, ngunit ang integridad at katapatan ay nagbabalakas sa hukbo. Para sa mga pamilya, ang pananampalatayang nagbabantay laban sa katiwalian ay nakikita sa simpleng pamumuhay ng katapatan, pagtuturo ng katotohanan sa mga anak, tamang paggamit ng yaman, at pagpapakita na ang tiwala at pagmamahalan ay higit pa kaysa material na bagay. Tulad ni San Miguel na lumaban laban sa kapalaluan ni Lucifer, tinatawag din tayong maging matatag laban sa kasakiman, kayabangan at kasinungalingan. Ang pananampalataya ang ating kalasag, ang integridad ang ating sandata, at si Kristo ang ating tunay na pinuno. Mga kapatid, ang medalya ay kumukupas, ang ranggo ay napapasa, ngunit ang integridad at pananampalataya ay mananatili magpakailanman. Mamuhay tayo bilang mga sundalo at pamilyang may dangal, matapat, matapang at tapat sa Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan, sa ikalimang araw ng aming nobena kay San Miguel Arcangel, idinadalangin namin ang aming mga sundalo at kanilang pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang tapang na mamuhay ng may dangal, ang disiplina na tanggihan ang tukso ng katiwalian, at ang pananampalatayang tapat sa paglilingkod. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya ng katapatan, lakas at pagkakaisa. Ilayo mo sila sa kasakiman, kapalaluan at pagkawatak-watak. Gawin mo ang kanilang mga tahanan na pugad ng pananampalataya, kapayapaan at pagmamahalan. Sa pamamagitan ng panalangin
ni San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo ang aming hukbo at aming pamilya laban sa lahat ng kasamaan at panatilihin mo kaming tapat sa iyo hanggang sa wakas sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.